Salamat po. O sige po, hanggang dito na lamang po, ano? O sige, yun po lang. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 5 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:43 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. Opo, at katulad po ng naipangako ko kahapon, ay tatalakayin ko itong nangyari kay Insurrecto at kay Marcolita dyan sa Kongreso. Yan po, tatalakayin ko po ngayon. At gagamitin ko po ang Biblia at yung sinulat ni Balagtas. Opo, gagamitin ko po yan para mas maliwanagan po tayo. Ang sinulat kasi ni Kainso noong October 21 pala ito, 2024. Ang sinulat niya, nag-comment siya doon sa Facebook page ni Marcolita na isinasaad doon na pumunta si Marcolita sa Naga City o dyan sa ano ba yun? Sa Sipuko, Naga, at nakipagkamay siya kay Leni Robredo. Yan po, aywan ko kung anong ibig niyang sabihin, nakipag-peace offering o nakipagkasundo, basta nakipag-jamming siguro o aywan ko kung kapistahan po ata yan eh. Pati nga si Sarah ata pumunta dyan eh, noong mga panahon na yan eh. O, ay dahil nga dyan sa pista ata yan, dinadayo yan eh. Ngayon, parang ipinagmamalaki ni Marcolita na, yun nga, sinabi niya dun sa post niya, pero ngayon ata wala na eh, na yung peace start with the handshake. Yun. O yung handshake, doon nagsisimula daw ang peace. Ay pwede naman yan. Baka biblical yan. Pero mas marami po ang iba ang pagkasulat sa Biblia. Opo. Ang alam ko, yung good gesture, yan ang maganda na nagsisimula ang peace. Yung good gesture. Opo. Walang kaso yan kasi nakasulat siguro yan eh. Pero ang totoong nakasulat ay, beloved, sabi po ng Biblia, as far as it depends on you, pursue peace to everyone, sabi niya. Pursue peace to everyone, without which no one can see the Lord. Yan po nakasulat, pursue peace. Kung ano man ang pamamaraan niya ay tatalakayin natin. Pero ang pamamaraan niya ay yung handshake na taliwas naman sa sinasabi ng Biblia at sa kanibalagtas. Tama po na mayroong nakasulat na pursue peace, pero hindi lang naman iisa ang verse ng Biblia eh. Mayroon ding ibang nakasulat. Kaya yun ang pag-aralan natin. Hindi ba? O. Ngayon ay basahin ko lang po yung title. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcolita. Yan po ang title nung vlog ni Kainso noong October 21. Ayan po. Nililinlang pa nga siya eh. Nililinlang pa si Kwan eh. Kasi dapat doon, ang uunahin dapat ni Marcolita, itong date na ito, nag-vlog ka at ito ang title. Dapat ganun ay hindi eh. Ang tinatanong niya, ano yung panlilinglang doon eh. Ayun nga, kung ako, pinanood ko po yung vlog na yan. Ang panlilinglang po doon na sinasabi,
ni Kainso, yung handshake. Yun po, panlilinlang. Kasi nga, dati niyang kaaway. O, dati niyang binabanatan. Hindi ba? Sari-saring mga yung panlalait, hindi ba? O, bakit ngayon ay bigla na lang na maghansik? Yun po ang tinatalakay doon at gumamit pa doon sa explanation ni Kainso, gumamit siya ng hindi lang pakulo hindi lang palilinlang Ito drama. At saka gumamit pa siya ng very obvious o obvious. Yung salita, ginamit niya. Hindi lang pakulo, kung hindi, mayroon pang ginabitan niya ng salitang drama. Pero nga, ang sinisita ni Marcolita, yung salitang panlilinlang. Ay, word for word po tayo, word for word, na ginagamit natin po sa Bible study. Word for word po ha. Ang ginamit po na salita ay panlilinlang. Yan po ang ginamit dyan. Hindi po sinabi na si Marcolita ay manlilinlang. Hindi po sinabi dyan. Basahin nyo po. Ayan huwag maniwala. Ayan po. Sa pakulo at panlilinlang ni Marcolita. October 21, 2024. Saan po ang nakasulat dyan na si Marcolita ay manlilinlang? Wala po At pati doon sa pinakinggan ko, walang sinabi. Kasi po, ang kinakausap po dito ni Kainso, yung mga tao na huwag palilinlang. Yun po ang topic niya. Hindi po masama yan. Hindi po sinabi dito na ay si Marcolita ay manlilinlang. Hindi po yun ang topic. Ang topic dito ay huwag palilinlang. Sino? Yung mga tao. Sa pakulo at panlilinlang ni Marcolita. Hindi ba? Walang sinabi na si Marcolita ay manlilinlang. Wala po. Kaya dapat hindi niya. Bakit pinipilit sabihin ni Marcolita na ipakita yung manlilinlang siya? Ay yun nga yung handshake. Kung ako ang tatanungin, yung handshake, huwag paniwalaan yun kasi panlilinlang yun. Opo, dahil dati niyang kaaway, dati niyang binabanatan, hindi ba? Yun ang dapat hindi paniwalaan. Pero walang sinabi kung ano yung na si Marcolita ay manlilinlang. Basahin niyo po. Word for word po. Pero, ay, grabe po talaga ang salita Sa isang segundo, pwedeng pilipitin po talaga ang salita Pinilipit agad ni Marcolita ang salita. Sinabi pa nga niyan bakit chinyarge mo ako na manlilinlang? Ay hindi po sinabi na manlilinlang. Panlilinlang. Kasi nga ang topic niya ay huwag padadala sa drama o sa pakulo o sa panlilinlang ni Marcolita. Word for word po yan. Walang sinabi na si Marcolita ay manlilinlang. Ay bakit kayong pinipilit ngayon? Pinipilit ni Marcolita na isaksak sa kukuti na tinawag siya manlilinlang. Hindi po. Inakusahan. Ang sabi pa nga niya chinyarge siya na manlilinlang Hindi po kayo kinargahan ng kaso. Hindi po kayo kinargahan ng kaso. Pinaalalahanan lang po ang mga tao na hindi po masama yan. At yan ang tatalakayin ko dito. Kasi mismong Diyos ang nagsasabi. Pinapaalalahanan tayo sa ganyang mga bagay. Hindi ba? Pero bibilisan ko lang po kasi ang dami kong verse na hinawi po sa Biblia Bibilisan ko lang po at bago ko ibigay ay batiin ko muna itong mga sumusubaybay sa atin. Alam ko
mayroong sumusubaybay. Pero ay pasensya na po kayo kasi ganito po talagang style ko eh. Parang hindi ko na kayo inaalala. Pero ito, babatiin ko lang po ha. Salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Naromi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Libra Girl, anyway, 5 minutes lang ito. Itong lahat-lahat na ito, yung pagbati at saka pagrekomenda dito sa mga vloggers. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore. Salamat po sa inyong lahat. Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Mirchol Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihinel Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Picchay, Kapihan ni Artat Ago, Damjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel at saka si Attorney Silo Magno. Ayan po at saka yun si Kristan. Yun ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog ay para sa katotohanan o para sa ikabubuti po ng bayan. Opo. Katulad nga nito, pinanood ko po yung vlog ni hindi ko napanood dati. Kasi nga, siyam pala ang ina-upload niya araw-araw ay hindi ko naman kaya yun kasi nagkuhan din ako sa iba kung minsan 10 minutes lang, 5 minutes lang, ganun ang ginagawa ko. Kasi nga lahat ito, sila ay pinapanood ko ito kaya wala na akong time. Yan po pero ayun nga walang sinabi na manlilin lang si Marcolita. Walang sinabi. Ang sinabi ay mag-ingat o huwag maniniwala sa panlilinlang ni Marcolita. Magkaiba po yan. Parang nilalang at saka lumalang. Magkaiba yan. Ay, alam nyo po yan, Marcolita, kasi nga, nagbabasa din kayo ng Biblia, sumasamba sila sa nilalang kisa sa lumalang. Ay ito naman, iba po ang panlilinlang at ang salitang panlilinlang, iba po sa salitang manlilinlang. Dapat alam nyo yan kasi bumabasa kayo ng Biblia, word for word po nga At saka, ang topic po dyan, ang pinakamahalaga dyan, ang essence ng message ay huwag maniniwala o binibigyan ng precaution yung mga tao
o huwag padadala sa mga drama. Yun po. Ano po ang masama doon? Walang masama po dyan. Kasi nga po, ang Diyos mismo nagsalita ng ganyan. Babasahin ko lang po na mabilis. Ito po Proverbs 11:15. He who is guarantor for a stranger will surely suffer for it. But he who hates being a guarantor is secure. Yan po nakasulat. Yan po handshake, guarantor po yan. Opo, yung handshake ay parang guarantee na magiging mabuting tao ito. Ayan po, wag po tayong maniniwala dyan. Wag. Kasi handshake lang yan ay lalo na yan, stranger. Hindi ba nakasulat dito, wag kang makikipag-handshake sa stranger. Ay lalo na sa kalaban. Hindi ba? Dati niyang kalaban, mag-handshake ka. Adi, hypocrisy po yan. Mabuti sana kung nagsisi o nag-offer ng mga handog. Ay wala Pupunta lang doon, mag-handshake. Tapos ipapakita sa Facebook. Pero ngayon, tinanggal na ni Marcolita yung Facebook niya na kung saan pinapakita na nakipag-handshake siya kay Robredo noong mga panahon na yan at nilagyan niya ng kung ano-anong pakulo. Pakulo nga ang tawag dyan He who is guarantor o surety for a stranger will surely suffer for it. Ayan po nakasulat ay 3,000 years ago ito isinulat. Hanggang ngayon hindi binubura. Kasi nga totoo Proverbs 11:9. The hypocrites with his mouth destroy the neighbor or his neighbor. Ayan po kaya binibigyan tayo ng reminder ni Attorney Inso. Kasi nga yan totoo yan. Yung mga hipokrito kanya ay with his mouth destroy his neighbor. But through knowledge, the righteous will be delivered. Ayan po. Yung mga hypocrisy nga ang nakakasira ng bayan o yung neighbor natin Ayan po nakasulat sa Biblia. Kaya binibigyan ng babala ang mga tao ni Kainso. Wala pong masama dyan. At hindi niya sinabi na word for word na manliling lang si Marcolita kasi nga hindi yun ang topic niya Ang topic niya ay yung mga tao na wag palilin lang. Yun po ang essence ng message. Baliwala nga Kahit na tanggalin niya yung Marcolita pwede niyang sabihin na wag tayong padadala sa mga palilin lang. O kahit na wala yung palililang, huwag tayong padadala sa mga pakulo. Period. Naandun ang message. Ay ipipilit naman ni Marcolita na manlililang siya. Adi bahala siya. Patunayan niya yan na hindi siya manlililang. Pero ganun po ang message na panlililang ni Marcolita. Dahil nga doon sa handshake, dati mong kaaway tapos mag-handshake ka. Kalukuhan po yan, hypocrisy po yan. Lalo na ngayon na hindi naman niya pala ina-account ang kwan ni Sara. Ayaw niyang i-account, patawarin na lang. Ay hindi po pwede yan. Kaya yung peace offer na inu-offer po ng pamunuan ng INC, hindi po pwede yan. Kasi nga ang tao, sabi nila, accountability bago peace. Ako naman, ang Biblia po nagtuturo sa akin, tinuturo sa akin, walang peace kung walang justice. Walang justice kung walang truth. Ayan po ang tinuturo ng Biblia. Ulitin ko lang walang peace kung walang justice. Kung walang truth, wala namang justice. Ganun po yan. Proverbs 6:1 at saka 2. My son, bibilisan ko lang po my son, if you put up security. Ayan nga, security yan Yang handshake, security po yan O kasunduan yan na kayo ay sige na. Ganun po yan. Na kayo ay okay na. Handshake nga my son, if you have put up security for your neighbor, if you have shaken hands, ayan po inulit shaken hands. Tignan nyo po sa Biblia kung talagang may ganyang version. Mayroon po ganyan
na shake hands o shaken hands. Hindi ba? Biblia po ang nagtuturo niyan. If you have shaken hands and pledged, ayan, pangako nga yan eh. Hindi ba? Wala namang kwan yan eh. Wala namang pong black and white yan eh. Wala namang silang pinirmahan yan eh. Pero nag-pledge yan. May pledge sa shaken hands. Para maintindihan nyo. Oh, ay simple, mga hipokris yan, mga bula lang yan. Yan nga, pakulo nga eh. Ang una pong word na ginamit ni Kainso ay pakulo. Oh. If you have shaken hands in pledge for a stranger, you have been trapped. Ayan nga, matatrap ka eh. Sabi po ng Biblia, matatrap ka. Oh. By what you said. Ensnare, ayan, trap din yan eh. Ensnare by the words of your mouth. Ayan po, Biblia po ang nagtuturo eh. Ano po ang masama dyan? Oh, inulit lang ni Kainso. Kaya lang siguro ay hindi nagbabasa si Kainso ng Biblia eh. Kaya nga hindi niya alam yan eh. Oh. Ay pero ako ay alam ko yan. At sa kabuuan po, sasabihin ko na sa kabuuan po, pag ang tao parating nagsisikhan sa mga stranger o kung sino yan, maghihirap yan kasi mauubos ang pira niya. Subukan nyo, hindi ba? Makipaghansik kayo sa mga stranger kung sino makita nyo. Maya-mayan, uutangan na kayo niyan eh. Hindi ba? O pakakainin mo sila yan eh. Kaya nga po ang mga congressman, ang mga politiko natin, lumalabas lang yan pag panahon ng eleksyon. Doon sila nakipaghansik yan. Kasi nga mauubos ang pira nila. Kaya tama yung sabi ng mga tao eh. Nakikita lang naman yan pag eleksyon eh. Pag nanalo na yan, hindi mo mahirap hanapin, sabi nila. Madaling lapitan pero mahirap hanapin. Ayan po ang sinusulat ng mga ibang vlogger na nabasa ko. Hindi ba? Ay kasi nga mauubos ang pira mo eh. Oh, yan po at hindi lang yan, maaring sa kahansik mo, maaring makatagpo ka ng isang manluloko. Nauutangan ka o padadamahin ka muna. Tapos yung mga kayamanan mo, yung mga inipon mo, napupunta na sa kanya. Ayan po ang essence ng sinasabi ng Proverbs na ito. Huwag kang makipaghansik sa stranger. Oh, ay lalo na yan sa kalaban mo, hindi ba? Oh. Hindi ba? Oh, kaya nga yun po ang hypocrisy. Colossians 2:8. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deceit. Ayan po, hindi ba? Bagong tipan na po ito. Sinulat ni Paul sa mga Colossians. See to it that no one takes you captive. Oh, ibibilanggo ka niyan eh. Yung mga hansik na yan eh. Hindi ba? Captive through philosophy. Mga pilosopo lang yan. At saka empty deceit or empty deception. Oh, hindi ba? Biblia po ang nagtuturo niyan. Kailangan hindi ka pa-deceive o captive which are based on human tradition. Ayan nga, mga human tradition po yan eh. Hindi ba? Oh, makikipagyakapan, makikipaghansik. Ano bang ginagawa po ng mga politiko? Tanungin ko po kayo, sa panahon ng kampanya, sumasayaw, hindi ba? Kumakanta, hindi ba? O, nakikipaghansik. Ayan po eh. Pero pag nanalo na, ay iba na yan, hindi ba? Iba na yan, hindi ba? O, yun po, huwag po tayong padadala dyan. Huwag po tayong paluloko, ang ibig sabihin na Kainso. Kasi nga nakasulat yan sa Biblia eh. Ephesians 3:5. 5:6. Ephesians, bibilisan ko na lang po kasi wala na akong oras Ephesians 5:6. Let no one deceive you with empty words. Ayan po. Ang lilinaw po O Ephesians, sinulat din ito ni Paul sa mga taga-Ephesians. Let no one deceive you with empty words. Ayan nga, kapayapaan, sabi nila. Ay pero nga kung walang justice, walang kapayapaan.
kung walang truth, walang justice. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. For because of such things, the wrath of God is coming on the sons of disobedience. Ayan, hindi ba? Kung nadadala ka na, ay ayan na nga. Nakakalimutan mo na yung turo ng Biblia na walang kapayapaan kung walang justice. Sa iba, ang tawag nila ng mga vloggers, walang kapayapaan kung walang accountability. Na pwede rin yan kasi nga hindi makikita ang ang truth Oh, saan ba ibinigay yung 125 million kay Marites Piatos? Ano ba pangalan nun? Oh, Piatos yun hindi ba? Oh, ay may katotohanan ba yan? Ay hindi nga kasi nga walang taong ganun Yan po, walang accountability, walang peace. Ayan po. Matthew 7:15, si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Kahawig din po niyan, beware of false prophet. Ayan nga. Pwede mong sabihin na mga politiko yan. Mag-ingat po tayo. Hindi ba? Sa mga politiko, they come to you in sheep's clothing, but inwardly, they are ravenous wolves. Ayan po, hindi ba? Or ravenous or voracious wolves. Sumisila, hindi ba? Kumakain ng tao yung mga wolves, hindi ba? Pero they come to you in sheep clothing. Kunyari, mabait, hindi ba? Yun po ang binibigyan ng emphasis dito ni Jesus Christ. Huwag po tayong padadala dyan. Ayan po, hindi ba? Ano po ang masama doon sa sinasabi ni Kainso na huwag maniniwala, ikuhan ko lang ayan huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcolita. October 21, 2024. Naandun po yan sa vlog niya, pinanood ko kagabi. Panoorin nyo po, wala pong masama doon kasi nga ang Biblia po nagre-remind nga Ngayon, punta po tayo dito kay Balagtas. Si Balagtas po ay wala pa tayong gobyerno. Wala pang kasi nga ang gobyerno po ng Amerika 1914. 1914 ang gobyerno ng Amerika. Ay tayo ata may konstitusyon tayo ng 1935 pero hindi naman agad-agad yan. Mayroong transition o kaya yung parang observation. Ngayon ay ginira naman tayo ng 1945. Kaya nga ang gobyerno natin ay malamang after 1945 talaga. Bata pa ang ating gobyerno. Kaya nga ganyan. Yan, ang kongreso natin ay bata pa. Opo, bata pa. Pero ito na, si Florante at Laura, si Francisco Baldassar po o Balagtas. Dati Baldassar yan ginawang Balagtas kasi nga ay magaling na makata at manunulat. At kung siguro ay mayroon tayong gobyerno noon, ay baka naging congressman din ito o senador. Ito si Balagtas. Magaling po na makata at manunulat. Ito po ang sinabi niya. Nakahawig po sa sinasabi ni Insurrecto. At ito po ay itranslate po ito sa 25 na language all over the world. Translate na po ito. At ang alam ko, sa ibang country, sa ibang kurso o sa ibang university nila, pinag-aaralan ito. At dito rin sa atin, yung mga kumukuha ng teacher na ang major ay yung mga panitikan, pinag-aaralan nila ito. Kasi sa kanila ko ito naririnig Ang sabi po dito ni Balagtas, kung ang isasalubong sa iyong pagdating, hindi ba? Kung ang isasalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha, may pakitang giliw. Ayan nga po giliw Hindi ba? Binanggit ko na yung kahapon giliw. Pag may pakitang giliw, ano yan? Ayan nga, yung handshake na yan pakitang giliw yan, hindi ba? Lalong pag-ingatan
Sabi ni Balagtas, lalong pag-ingatan, kaaway na lihim. Ay, kaaway na lihim ang sabi ni Balagtas Oh, totoo ba yan? Ay, totoo po yan kasi nga hanggang ngayon nakasulat. Ngayon, kung hindi po totoo yan, adi dapat tinanggal na yan 1786 hanggang 1852. Oh, doon siya nabuhay yan. Yan ang sinabi niya. Kaaway na lihim, siyang isa-isip na kakabakahin o lalabanan, hindi ba? Kaaway na lihim yan. Sabi ni Balagtas, pag ang dumating sa iyo ay maamong mukha, masayang mukha, may pakitang giliw, lalong pakaingatan, sabi niya, kaaway na lihim ang siyang isa-isip na kakabakahin. Ayan po, totoo ba yan? Ay nako, pinag-aralan na po yan ng buong daigdig. Yung mga sinulat ni Balagtas, humanga sila. Kasi nga, parang galing sa Biblia Oh, ay siguro, nagbabasa siya ng Biblia, pero ay may talent siya na ginagawa niyang tula. Oh, yung ang sinasabi ko na kung ikaw ay makipaghansik, ang pinag-usapan po dito yung hansik. Sa mga stranger sa mga stranger, araw-araw, sige, subukan nyo. Oh, mawawalan ka ng pira. Hihirap ka nga, yung sabi ng Biblia hihirap ka. Ganun po yan. O sige po at hanggang dito na lang po at kulang ang oras ko at sana ay sa ating pakikinig po ay sayang ang dami ko pang sasabihin. Yung pinipilit ni Marcolita na siya ay manlilinlang. Hindi naman sinabi ni Cainso na siya ay manlilinlang. Ang ginamit na word po doon ay panlilinlang. Ay hindi sila sanay siguro sa Bible study po kasi word for word po ang ginagamit namin. Opo, yan ang kaibahan ng mga nag-aaral ng Biblia. At hindi lang isang version, maraming version po yan na hinuhugot namin. Maraming version, King James version, New International Version, para makita namin talaga yung ibig sabihin. Ganun po yan. At isa nga pala ay ito si Cainso ay napansin ko ay hindi siya katulad nila yung mga military officer na kahit nagsisinungaling na ay hindi mo makikita. Oo, katulad ni Grijaldo, hindi ba? Kahit na nagsisinungaling na, ganun pa rin ang mukha niya. Kasi sanay sila doon. Si Cainso hindi sanay doon. Opo. Pero matatag yung paninindigan niya. Pinanindigan niya, hindi po ako, sorry your honor, sorry, sabi niya ay yung nga sa chairman ata yun, ng committee, hindi ba? Hindi po ako mag-apologize, sabi niya. Kasi nga, tama yung ginawa niya biblical, at nakikita natin yan sa pang-araw-araw na pangyayari. Yan nga yung mga politiko, hindi ba? Kalukuhan yan na maghahansik sila ng araw-araw. Sa kwan lang yan, sa mga araw ng kampanya. Oh. At ito nga si Balagtas na pinag-aaralan po ito ng buong daigdig. Translate na sa 25 languages. At sa ibang university, kinukuha nila yan. Pinag-aaralan nila na tama talaga ang pagkasulat. Sige po, hanggang dito na lang po at sana po tayo ay may natutunan at nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Bukas, tatalakayin ko naman yung West Philippine Sea. Ang sabi ni Marcolita ay wala, sabi niya. Wala daw sa sa mapa, pero ginagamit na po yan ngayon ng mga barko at saka ng mga eroplano. At yan ang tatalakayin ko bilang isang electrical engineer po na alam ko ang magbigay ng bearing o pinag-aaralan namin ang lokasyon ng isang lugar. Opo, mali po yan si Marcolita dyan, mali. Isa-cite ko ang history, isa-cite ko ang Biblia at yung mga actual na nangyayari ngayon. Mali po yan, sasabihin mo na walang West Philippine Sea. Mali po yan. Lahat ng bearing
kinukuha yung pinakamalapit para i-identify niya kung nasaan na siya. Halimbawa, barko lulubog na, ay sasabihin niya saan siya. Ganun po yan at ang gagamitin niya, yung location na nakikita niya. Usually yung watchtower. Hindi ba? O, ganun yan. Kaya, aywan ko lang pero sige hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong pakikinig. Yan po ang tatalakayin ko bukas.